hindi pa doktrina, hindi pa utos ng simbahan. Pero noong ika-4 na siglo, may mga Kristiyanong nagsimulang mag-ayuno ng 40 araw. Ang tanong, bakit? Habang patuloy na lumalawak ang simbahan noong ika-4 na siglo, unti-unting naging malinaw sa mga pinuno at guro ng Kristyanismo na may kakulangan sa paraan ng paghubog sa pananampalataya ng mga tao. Hindi sapat ang basta pagdalo sa mga pagtitipon o pakikinig sa mga aral upang maihanda ang puso ng isang tao. Napagtanto nilang ang pananampalataya ay hindi simpleng kaalaman na tinatanggap ng isip, kundi isang buhay na hinuhubog sa paglipas ng panahon, sa disiplina, sa pagsasanay ng kalooban, at sa tapat na pagharap sa sariling kalagayan. Sa gitna ng mabilis na pagdami ng mga Kristiyano, lumitaw ang tanong kung paano mapapanatiling malalim at totoo ang pananampalataya, lalo na kung ang pag-anib sa simbahan ay nagiging karaniwan na lamang at hindi na bunga ng tunay na panloob na pagbabago. Sa maraming Kristiyanong komunidad, noong panahong iyon, lalo na sa mga lungsod na mabilis ang paglago, may dumaraming nagnanais na magpabinyag at makibahagi sa pinakamahalagang pagdiriwang ng pananampalataya, ang Pasko ng Pagkabuhay. Subalit napansin ng mga lider ng simbahan na hindi lahat ng lumalapit ay tunay na handa. May mga taong dala pa rin ang dating gawi at asal. May mga hindi pa malinaw ang pagkaunawa sa kahulugan ng pagsunod kay Kristo. At may mga pumapasok sa simbahan hindi dahil sa pagbabagong loob, kundi dahil ito na ang bagong normal sa lipunan. Dahil dito, unti-unting umusbong ang ideya ng isang panahon ng paghahanda bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Hindi bilang isang utos na dapat sundin, hindi bilang batas na ipinapataw, kundi bilang praktikal at pastoral na disiplina. Sa ilang simbahan, may pag-aayuno. Sa iba, mas mahabang oras ng panalangin. At sa ilan, hinihikayat ang katahimikan, ang pagbawas ng aliw, at ang mas malalim na pagsusuri ng sarili. Iisa ang layunin, ihanda ang loob, hindi lamang ang schedule o panlabas na gawain. Habang lumalaganap ang ganitong uri ng paghahanda, unti-unting lumitaw sa iba't ibang lugar ang isang bilang, 40 araw. Hindi ito agad itinakda ng sinuman, imbilang pamantayan, at walang nagsabing ganito dapat. Sa halip, ang bilang na ito ay may malalim na simbolikong kahulugan sa kamalayan ng mga Kristiyano. 40 araw ang ginugol ni Jesus sa pag-aayuno. Bago simulan ang kanyang ministeryo, 40 taon ng paglalakbay ng Israel sa ilang bago makarating sa lupang pangako. At sa maraming pagkakataon sa kasulatan, ang 40 araw ay iniuugnay sa pagsubok, paghahanda at pagbabago. Para sa mga Kristiyano noong ika-4 na siglo, ang 40 araw ay hindi isang mahiwagang numero, kundi isang wika ng pananampalataya, isang paraan ng pagsasabing ang tunay na pagbabago ay hindi minamadali. Kaya bago dumating ang Pasko ng Pagkabuhay, may panahon ng mas seryosong pagninilay. Ang mga bagong mananampalataya ay tinuturuan at ang mga matagal ng Kristiyano ay inaanyayahang muling suriin ang kanilang buhay, hindi upang parusahan ang katawan, kundi upang bigyan ng espasyo ang konsensya at budhi. Mahalagang tandaan na sa panahong ito, hindi pa pare-pareho ang ginagawa ng lahat ng simbahan. May mga mas mahigpit, may mga mas maluwag, may 40 araw, may mas maikli. Ibig sabihin, hindi pa ito opisyal na panahon na tinatawag na Lent sa paraan na kilala natin ngayon. Ito ay nagsimula muna bilang gawain bago naging pangalan, bilang karanasan bago naging tradisyon. At dahil ito ay gawain, hindi pa ito kinukwestiyon bilang doktrina. Walang nagsasabing kapag hindi mo ito ginawa, mali ka. Sa halip, tinanggap ito bilang tulong upang hindi maging mababaw ang pananampalataya sa gitna ng mabilis na pagbabago ng simbahan. Ngunit tulad ng madalas mangyari sa kasaysayan, kapag ang isang gawain ay paulit-ulit na ginagawa, kapag ito ay nakikitang kapaki-pakinabang, at kapag ito ay inaasahan na ng komunidad, unti-unti itong nagiging pamantayan. Hindi pa utos, hindi pa doktrina, pero hindi na rin basta opsyon,
At dito, nagsisimulang lumitaw ang mas malalim na tanong. Kung may takdang panahon ng paghahanda, ano ang tunay na layunin nito? Simpleng disiplina lamang ba ito o may mas malalim na kahulugan tungkol sa kalagayan ng tao sa harap ng Diyos? Isang hintanong na kalaunan ay mag-uugnay sa paghahanda. Bago ang Pasko ng pagkabuhay at sa mas malawak na usapan tungkol sa kasalanan, paglilinis at kahandaan ng kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, ang 40 araw na paghahanda bago ang Pasko ng pagkabuhay ay unti-unting tumigil sa pagiging isang simpleng disiplina lamang. Habang ito ay inuulit taon-taon sa iba't ibang Kristiyanong komunidad, nagkaroon ng dahan-dahang pagbabago sa paraan ng pag-unawa rito. Ang dating tahimik na panahon ng pagninilay ay nagsimulang mapuno ng mas malalalim na tanong. Hindi dahil may biglang nag-utos o nagpaliwanag, kundi dahil ang karanasan mismo ng mga mananampalataya ang nagtulak sa kanila na mag-isip. Sa gitna ng patuloy na paglago ng simbahan, mas naging malinaw na ang pananampalataya ay hindi basta-basta naisa sa buhay sa isang iglap. Ang pagharap sa sarili, ang pag-unawa sa kahinaan ng loob, at ang pagkilalang may mga bagay na kailangang baguhin ay hindi natatapos sa isang desisyon o isang ritual lamang. Habang dumarami ang mga Kristiyano, mas lumilitaw ang isang realidad na mahirap ipagsawalang bahala. Hindi lahat ng kasalanan ay madaling iwanan. May mga taong taimtim na nagsisi, ngunit napapansin nilang may mga ugaling patuloy na bumabalik. May mga nagbago sa panlabas na anyo ng pamumuhay. Ngunit alam sa sarili nilang may mga bahagi ng loob na hindi pa ganap na naaayos. Dahil dito, ang 40 araw ay nagsimulang makita hindi lamang bilang paghahanda para sa isang malaking pagdiriwang, kundi bilang panahon ng mas malalim na pagsusuri at paglilinis ng kalooban. Gayunman, mahalagang linawin na sa yugtong ito ng kasaysayan, hindi pa itinuturo ng simbahan na ang 40 araw ay kusang nag-aalis ng kasalanan at lalong hindi ito itinuturing na kapalit ng awa ng Diyos. Ang pananaw noon ay mas payak ngunit ay mas seryoso. Ang tao ay kailangang humarap sa kanyang sarili bago humarap sa Diyos at ang pag-aayuno, panalangin at pagninilay ay mga paraan upang makita kung saan nagkukulang ang puso at kung saan kailangan ang pagbabago. Kasabay nito, may unti-unting pagbabago sa wika ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano ay nagsimulang gumamit ng mga salitang tulad ng pagsisisi, pagbabago ng loob at paglilinis, hindi pa bilang mga teknikal na termino kundi bilang mga salitang hinubog ng karanasan. Ito ay wika ng mga taong may kamalayan na sila ay minamahal ng Diyos, ngunit aminado ring hindi pa ganap na handa. Dito nagsimulang makita ang ugnayan ng 40 araw at ng mas malawak na tanong tungkol sa kalagayan ng kaluluwa. Kung kailangan ng panahon ng paghahanda bago ang pinakamahalagang kapistahan, paano naman ang paghahanda ng tao sa harap ng Diyos? Kung ang katawan at isipan ay kailangang disiplinahin, paano naman ang loob na may mga sugat, kahinaan at hindi pa ganap na nahihilom? Wala pang malinaw na sagot sa mga tanong na ito, ngunit malinaw na ang koneksyon ng mga ideyang ito ay unti-unti nang nabubuo. Sa puntong ito, mahalagang tandaan na wala pa ring iisang paliwanag o opisyal na direksyon. May mga simbahan na mas binibigyang diin ng disiplina, may mga mas nakatuon sa awa ng Diyos, at may mga guro na maingat sa paglalagay ng kahulugan sa mga gawain. Ibig sabihin, ang simbahan ay patuloy pa ring nag-iisip. Ngunit kahit walang formal na doktrina, may isang malinaw na pattern na umuusbong. Ang 40 araw ay nagiging simbolo ng mas malalim na katotohanan na ang tao ay nangangailangan ng panahon upang harapin ang kanyang kahinaan. At ang Diyos ay nagbibigay ng espasyo para sa pagbabagong iyon. Unti-unting naapektuhan ng ganitong pag-iisip ang mas malawak na pananaw ng simbahan tungkol sa kasalanan, pagsisisi at kahandaan ng kaluluwa. Ang mga gawain ay nauuna, ang mga kahulugan ay sumusunod. At ang mga paliwanag ay hinuhubog ng panahon. At dito natin makikitang ang usapan tungkol sa 40 araw ay hindi hiwalay sa mas malawak na diskusyon tungkol sa paglilinis at paghahanda
isang diskusyong kalaunan ay aabot sa mas masilang tanong tungkol sa kalagayan ng kaluluwa sa harap ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, madalas nating tanungin kung may silbi pa ba ang mga lumang gawain ng pananampalataya. Sa isang mundong mabilis kumilos, nakatuon sa resulta at sanay sa agarang pagbabago, tila mahirap unawain kung bakit may mga Kristiyano na noon na kusang naglaan ng 40 araw para sa pagninilay, pag-aayuno at pagsusuri ng sarili. Para sa ilan, ito'y tila mabigat at hindi praktikal. Para sa iba, parang hindi na akma sa modernong buhay. Ngunit kung titingnan natin ng mas malalim, makikita nating ang tanong na hinaharap ng mga Kristiyano noon ay hindi nalalayo sa mga tanong natin ngayon. Iba lamang ang anyo at konteksto, ngunit iisang ugat. Paano ba talaga nagbabago ang tao at paano hinuhubog ang isang pananampalatayang hindi mababaw at panandalian? Ang 40 araw ng paghahanda noong ika-4 na siglo ay hindi tugon sa isang kautusan o panlabas na pamantayan, kundi tugon sa isang realidad na malinaw na nakita ng simbahan. Ang tao ay hindi basta-bastang nagbabago. Hindi sapat ang isang desisyon, hindi sapat ang isang panalangin, at hindi sapat ang isang sandaling emosyon. May mga ugaling kailangang harapin ng paulit-ulit. May mga sugat na kailangang kilalanin bago pa man gumaling, at may mga tanong sa loob na hindi agad nasasagot. And dahil dito, kinilala nila ang pangangailangan ng panahon. Panahon upang huminto, magnilay, at unti-unting unawain ang sarili sa liwanag ng pananampalataya. Ang paghinto ay hindi pagtakas, kundi pagkilalang may mga bagay na hindi minamadali, lalo na ang tunay na pagbabago ng puso. Kung ihahambing sa ating panahon, kapansin-pansing pareho pa rin ang kalagayan ng tao. Marami sa atin ang nagnanais magbago sa ugali, sa relasyon, sa direksyon ng buhay at sa pananampalataya. Ngunit madalas, gusto nating mangyari ito agad. Kapag hindi ito nangyari sa bilis na inaasahan natin, iniisip nating may mali sa atin o wala na tayong pag-asa. Dito tahimik na nagsasalita ang aral ng 40 araw. Ang pagbabago ay isang proseso, hindi isang biglaang pangyayari. Hindi rin aksidente na ang paghahanda noon ay hindi nakatuon sa panlabas na anyo lamang. Ang pag-aayuno ay hindi para magpakitang gilas. Ang panalangin ay hindi para sa puntos. At ang katahimikan ay hindi pagtakas sa mundo. Ang malinaw na layunin ay makita ang sarili ng tapat. Isang bagay na lalong nagiging mahirap sa modernong panahon na puno ng ingay, distraction at palusot. Sa konteksto ngayon, ang 40 araw ay hindi lamang bahagi ng isang relihiyosong kalendaryo, kundi isang paalala na ang loob ng tao ay kailangang alagaan tulad ng katawan. Kung may panahon tayo para magtrabaho, magplano at magpahinga, kailangan din natin ng panahon upang magtanong, ano ang dinadala ko, ano ang bumibigat, at ano ang kailangan kong bitawan. Ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano ay hindi hiwalay sa kanilang kahinaan. Sa halip, hayagan nilang inamin na kailangan nila ng panahon upang maging handa. Sa isang kultura ngayon na madalas nagpapakita ng okay lang ako. Ang ganitong uri ng katapatan ay bihira ngunit napakahalaga. At marahil ito ang pinakamahalagang aral para sa atin. Ang Diyos ay hindi minamadali ang tao. Ang 40 araw ay hindi sagot sa lahat ng tanong. Ngunit ito ay paanyaya na bumagal, tumahimik at harapin ang sarili. At sa mundong pagod na sa bilis, maaaring ito mismo ang pinakamakabuluhang aral na iniwan ng kasaysayan para sa atin ngayon.